Hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for March 16 hanggang 22. So mga Capricorn, let's see kung ano po naghihintay sa inyo sa mga araw na yan. But first, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin sa mga mahal kong Capricorn ang mensaheng dapat nilang malaman for the week. In your overall energy, the Six of Cups, beautiful. In the area of what you need to focus on, the Five of Swords. In the area of what you need, meron po kayong the Nine of Swords. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Three of Pentacles. Sa inyo pong near future, meron po kayong the Six of Swords. Beautiful, beautiful, beautiful. In your challenge, meron po kayong the Strength card. Sa inyo pong fortune, meron po kayong the Three of Wands. Napakaganda. In your divine messages, meron po kayong the King of Cups. At ang outcome nyo po para sa linggong ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga Capricorn, thank you po muna sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng likes and comments in every upload natin para sa inyo. Thank you po. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Knight of Pentacles. Slowly but surely, you are moving forward. Okay? Pinapayuhan ka ngayon, Capricorn, na kung ano man yung gagawin mo, yung plano mo, kailangan daw i-double check. Kailangan daw tingnan mabuti, na metikuloso at malinaw yung bawat hakbang para walang antala, walang problema, walang sagabal. Okay? Time na for you to take action on your plans at isabuhay yung mga bagay na gusto mong mangyari. Many of you are takot na kumilos. I saw 222 on my clock, so talaga namang meron kang alignment in your dreams. May alignment ang iyong reality sa iyong destiny at panahon na to para kumilos. Hindi para magmadali, kung hindi para gawin yung nakatadhanang gawin this time. Okay? Charge forward, simula na ng magandang abante for you. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Six of Cups. Sabi dito, Capricorn, time na for you to leave something behind in the past. Meron kang mga bagay na pinipilit mo pa rin itulay sa buhay mo, sa present life mo. And your spirit guides are telling you, huy, hindi ka nag-grow dahil nakatutok ka pa rin sa mga bagay in the past. Kaya nababagalan ka sa iyong abante ay dahil hinihila ka pa rin ng mga past energy or past issue or past problem. Kapag pinutol mo yung past mo sa life mo, aabante ka na. Okay? Time na for you to let go and charge forward. Sabi rin dito, Capricorn, panahon na for reconciliation. Meron kang mga tao na dapat kausapin, pakibagayan, linawin na daw yung mga dapat linawin. Kung meron mga away, problema, sigalot, panahon na para plansyahin yan at mag-move on. Para pare-pareho kayong magkaroon na ng pag-alpas or paggaan ng pakiramdam. Okay? Kaya kung meron kang kaaway ngayon or ka-issue, ka-drama, plansyahin na yan para hindi makabigat para sa'yo. Meron kang 6 here, hindi yan bad number. Yan ang angel number of reflection. Sabi dito, magbalik tanaw ka daw sa nakaraan. Ano ba yung mga pangit kong ginawa na dapat ko nang baguhin? Ano yung mga bagay na dapat kong i-improve sa sarili ko? Ano yung mga mali na dapat ko nang huwag ulitin? And then ano din yung mga tama naman na dapat mo i-continue this time? Mag-reflect ka daw para makita mo kung ano yung dapat mong gawin sa present life at saka sa future. Okay? Clarify natin to. Six of Cups being clarified by the Queen of Cups. You know it in your heart, no? Magkaroon ka doon ng kababaang loob, kababaang puso para makibagay, para makaunawa. Hindi pwedeng laging tama ako, laging ako lang yung may tamang suggestion o ako lang yung may tamang gagawin. I need to open my heart at ibaba ko yung wall ko para makatulay ako, makakonect ako sa mga taong ito. Para maintindihan ko sila, maintindihan din nila ako, para makaandar na yung dapat umandar. No? So, open yourself.
and recognize yung mga tao sa paligid mo na dapat mong i-connecta ang sarili para magawa na yung dapat magawa, makaabante na. Maaring kaya paandap-andap yan dahil sarado ka din, baka may mataas kang wall, and ina-expect mo lagi na sila yung mag-a-adjust. You also need to adjust para talagang maging solid na kayo, magkaunawaan, makaabante na. Okay? So, Capricorn, since ito ay March weekly reading, ano ba yung mga hinihintay mo na gusto mong dumating ngayong linggong ito? I-comment mo na yan sa baba, isulat mo na yan, i-manifest mo. It will come for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kayong the Five of Swords. Sabi dito, huy, hindi maganda at hindi sulit at hindi okay na pumatol ka lagi sa mga drama, issue, away, conflict sa paligid. Kapag may issue sa trabaho, kapag may chismisan, naku, ilayo mo ang sarili mo. Kapag mainit ang ulo ni boss, huwag mong sabayan. Kapag galit yung partner mo, yung asawa mo, huwag mo ring sabayan. Parang ganon. Learn to detach yourself from the drama and conflict para maasikaso mo yung karapat-dapat asikasuhin. Marami kang distraction sa paligid na maaaring mag-trigger sa'yo. Kaya panahon to really calm down, pick your fight, and also dapat pinipili mo rin kung ano yung mga kapatol-patol sa paligid. Okay? Clarify natin. The Five of Swords being clarified by the Six of Cups. Yes, mas isipin mo na lang na, ay, kailangan ko itong lagpasan. Hindi ko na kailangan pang isipin yung nangyari before. Kung ano man yung mga pagkadapa, bitterness, pagkalubog, mga iniyak mo, mga disappointments mo, wag mo nang i-harbor yun. Wag mo nang bitbitin pa. Wag mo nang ingatan pa or yakapin pa. Learn to let go and chase something na talagang para sa'yo. Huwag mo lagi isipin na, ay, sinungitan ako ni boss, ay, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Isipin mo na lang kung ano yung magandang bagay sa araw na ito at huwag mo nang bigyang buhay pa yung mga pangit. Always learn to move forward. Huwag ka laging tatambay sa kanigahan, sa problema, sa issue. Lakad, lakad, lakad para walang pagbigat sa'yo. Okay? In the area of what you need, meron kang the Nine of Swords. What you need is to relax, Capricorn. Many of you, masakit ang ulo, baka bumaba ang immune system, sinisipon, or masakit ang likod. Maybe because masyado ka nang naapektuhan mentally sa mga problema or issue. Kaya kailangan ngayon na mag-detach ka, no? Labas-labas ng bahay. Learn to do again the things na nagpapaligaya sa'yo. Halimbawa, videoke, o pagsayaw, something that will enliven you, something that will make you feel alive and away from all the drama. Okay? Sabi din dito, meron ka daw mga pinoproblema na hindi naman talaga ka problema. Baka yung iba dyan ay problema ng iba, pinapasan mo lang or inaangkin mong problema. Let them solve their own problems and focus ka na lang sa iyong sarili para makaandar na yung para sa'yo. Sabi rin dito, kaya paandap-andap ay dahil imbes na isipin mo na lang yung positivity, ay pinapangunahan mo ng nega yung mga ginagawa mo. Wala pa mang nangyayari, hinuhusgahan mo na agad. Wala ka pa mang ginagawa, ay nahatulan mo na yung journey mo. So always ngayon, think positive, enjoy the journey, huwag masyadong dibdibin, do not overanalyze, do not overcomplicate your situation. Kaya ka takot, kaya ka nai-stress ng ganyan, kasi pinipilit mong mangyari or kinokontrol mo yung naratibo. Sabi dito, let things flow at magtiwala ka lang kay God, everything will be fine. Okay? Nine of Swords is being clarified by the Eight of Swords. Feeling mo kasi wala kang magawa, ano? Feeling mo, hala, baka matalo ako. Hala, baka hindi para sa akin. Hanap ka ng hanap ng solusyon, kahit na ang simpleng bagay lang naman. Parang ino-overcomplicate mo daw at nag-self-sabotage ka. Iniisip mo lagi na you're not good enough, baka matalo, baka masayang, baka pagtawanan ako, baka ma-judge ako, baka mapatunayan nila na tama nga sila against me. Puro ka nega at lagi mo daw dinadown ng sarili mo. So ito yung kailangan mong i-fix sa buhay mo this week, Capricorn, is to believe in yourself, pagkatiwalaan mo yung idea mo, yung
trabaho mo, yung kilos mo, at huwag ka nang mag-overanalyze para magkaroon to ng magandang andar sa buhay. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Three of Pentacles. Sabi dito, matuto ka makibagay. No man is an island, Capricorn. Kung mayroong mga taong darating sa iyo para tulungan ka, makibagay ka. Kung ano yung differences ninyo, mga hindi pagkakaunawaan, isang tabi mo muna yan and focus on your work. Okay? Meron kayong dapat matrabaho, matapos, ma-accomplish. Pero kung pataasan kayo ng ego at talagang binibring up nyo pa yung mga past issues ninyo, lalong walang mangyayari. Learn to forgive. Learn to connect. And learn na makibagay ka. Ibaba mo yung wall mo, ibaba mo yung pride mo, and work with these people. Because these people will really help you to charge forward at ma-accomplish mo yung mga gusto mo. Nag-overanalyze ka kasi iniisip mo, parang hindi kayo swak. Parang may gusto kang gawin, may gusto sila, lalo mong pinoproblema. Minsan iniisip mo rin na parang mas magaling sila kaysa sa akin, mas marunong sila kaysa sa akin. Dinadown mo ang sarili mo kaya nahihirapan kang kumonekta. Sa panahon to para wag isipin kung sino mas magaling, kung sino mas mahusay, sino mas mayaman, sino mas matalino. Kailangan you need to see eye to eye kung ano yung kaya mo i-contribute dyan. And work with that collaboration. Okay? Three of Pentacles. The Queen of Swords. You need to make a choice. You need to make a decision. You need to be brave enough na parang, okay, I need to work with these people. Sige na nga, kikilos na ako, may kipagtulungan na ako para matapos na to, para maganap na ito. Narinig ko dito, kailangan meron kang leadership quality. Learn to communicate, learn to be a leader this time. Kailangan pangunahan mo yung sitwasyon and talk to them and be open with them. No? Kailangan malinaw din sa iyo yung intention ng gagawin na ito. Kasi kung hindi ka sure sa gagawin, alam kong magiging sakit sa ulo mo yan. Kaya kailangan ngayon palang Capricorn, you know what you want, you know what you need, alam mo kung gaano kahalaga ito para maisip mo yung tamang paraan or tamang kilos with them. Okay? Hindi kailangan lagi mag-isa. Hindi kailangan laging ikaw lang ng ikaw. These people can help you, kaya bantayan ang dila, bantayan ang reaction para walang masyadong gulo, walang masyadong away para matapos na itong gagawin ninyo. Okay? Kapag ginawa mo yun, heto ka, in the near future, lalarga na, aabante na. Yung dating paandap-andap, yung dating paunti-unti na parang ang bagal-bagal na parang walang nangyayari, heto na. Susulong na, bibilis na, mapayapa ka na, malulusaw na lahat ng alalahanin mo dyan, yung mga stress and overthinking mo. Solve na, payapa ka na. No? Ang tabiyanan mo, 6 days, 6 weeks, or 6 months after watching this video, okay na yung inaasikaso mo. Smooth sailing na ang andar. Hindi ka natakot at hindi ka na problemado dito. Okay? Kaya anong dapat gawin? Sabi ko nga, makisama. Ibaba ang wall sa puso mo and learn to communicate. Kung may away, sigalot, or differences, pag-usapan. At para makita mo kung ano ba yung bilis at kilos na dapat mong gawin para ito'y maganap na. Okay? Huwag nang bigyang buhay pa yung mga past issues. Huwag na i-bring up pa yung dati niyang kasalanan, yung dati niyang nagawa, yung dati niyang issue. Kailangan all of you are moving forward para payapa na at ma-accomplish na yung dapat ma-accomplish. Okay? Importante yan. Clarify natin. 6 of Swords, lumabas. The 2 of Pentacles. Yes, balanced life is waiting for you. No? Balance na, okay na, relax na. No? Napakaganda for you. Very, very, tawag dito, garantisado. Na in the near future, okay na ang lahat. Kayang-kaya mo nang balansehin. Hindi ka nahikahos. Hindi ka na nag-i-struggle. Kung ano naman itong inaasikaso mo with other people, solve na. It will go smoothly. Okay? So congrats. Huwag ka na mag-overthink dyan. Huwag mo nang isipin na hindi mo kaya kasi maaayos siya. At papabor sa inyo ang outcome na ito. Okay? In your challenge, meron kang self-sabotage and mental contest. Sabi dito, huwag mong sabotahin ang sarili mo. Huwag mong isabotahe ang sarili. Lagay mo iniisip na hindi mo kaya, mayroon kang negative self-talk, nagpo-procrastinate ka, no? Inaantala mo yung mga mangyayari dahil nga takot ka or ayaw mong harapin yung responsibilidad. Now be brave
and accept who you are. Okay? Um, always talk to yourself nicely, kindly. Itaas mo ang sarili mo, ibangon mo ang sarili mo. Kayang-kaya mo humarap sa mga taong ito at makibagay at makipagsabayan sa kanila. Okay? You have mental contest. Labanan mo lahat ng mga confusion sa sarili mo. Okay? Hindi lahat ng panalo at pagkatibay ay nakukuha sa mga panalo lang. Yung mga pagkatalo mo, kasawi ang palad mo, yan ang magpapatibay sa'yo. Kaya yakapin mo. No? Have the control or grip in your life. You have the power to win this time. Kaya wag kang wag kang manghihina sa mga obstacles or challenges. The more obstacle, the more na tanggapin mo yan, diyan ka lalakas, titibay at lalago. Okay? In your challenge, meron kang the strength card. Sabi dito, huwag mo nang kausapin ng nega ang sarili, okay? Dapat daw, lagi mo isipin, kaya ko to, magagawa ko to, malalagpasan ko to, everything will be fine, everything will go smoothly in my favor. Hindi ito ang panahon, Capricorn, para manghina ka or mawalan ka ng gana or mawalan ka ng lakas. Fight, fight, fight to accomplish your goal. Okay? Strength card is being clarified by, sabi dito, kung walang tumutulong sa'yo, sapat na yung sarili mo. Okay? Kaya talk to yourself kindly. Ikaw dapat ang unang cheerleader ng sarili mo. Ikaw dapat ang number one fan ng sarili mo para magawa mo at magkaroon ka ng lakas ng loob na isuong yung laban na yan. Okay? Strength card, the Ten of Pentacles. Ano ba daw yung mga bagay na pang long term sa buhay mo na dapat mong ilaban ngayon at magpakatibay, magtiis, magpakalakas? Example, meron ka ngayong pinag-iipunan na bahay na alam mong para sa inyo, laksan mo ang loob mo na makaya mong makumpleto yung bayad dyan. Kung ito ay long-term na trabaho o negosyo, sabi mo, gusto ko tong mapakinabangan for the next 10 years or 20 years of my life, kailangan you're there, hardworking. No? Ibuhos mo lahat ng lakas mo, power mo dito, be committed, at huwag na huwag mo husgahan ng nega itong ginagawa mo para hindi ka mawalan ng gana, hindi ka manghina, at patuloy kang kumilos para ito ay maging matatag and long-lasting for you. Okay? Importante yan. In your fortune, meron kang embrace enthusiasm, shout to heavens with happiness. Yes, enthusiasm, ma-excite ka, no? Huwag puro nega, huwag kang masyadong mag-isip ng mga kapangitan dyan sa paligid. Kaya ka nawawalan ng gana nawawalan ka ng pag-asa Pero kung malakas ang tiwala mo sa sarili mo, you open your heart and talaga namang push forward, kayang-kaya mong abutin yung outcome na yan. You also have infinite abundance. Abundance is pouring into your life. I-claim mo to. Sa baba, isulat mo, I claim abundance is pouring into my life. I claim it. It will be yours. In your fortune, meron kang the Three of Wands. Meron ka daw hinihintay na magandang balita. Meron kang hinihintay na pag-abante o pagsulong. Maaring go signal ito, kaya ka naghihintay ngayon, nakahimpil ka dyan, and alam mo na kapag dumating to, makakalarga ka na. So, since sa fortune area mo ito, talagang napakaswerte mo, whatever you're waiting for will arrive this time. Okay? Kaya out ka na sa mahihirap na parte, out ka na sa struggle dahil may darating na regalo from the universe na dapat mong yakapin, dapat kang magalak. Okay? And here, ito yung magpapakalimot sa'yo sa lahat ng pinaghirapan mong pangit sa buhay mo noong nakaraan. Moving forward ka na. Kaya kung hinihintay mo yung tawag, text, email, or good news from someone na talaga namang hinihintay mo yung confirmation sa kanya, this is your sign, darating na siya. Kaya kung anong dapat gawin ngayon ni Capricorn, maghanda, mag-ready sa paparating na ito. Dahil kapalit ng magandang balita ay kahandaan mo na maging responsable sa bagay na ito. Siyempre, dapat mong alagaan yan para maging long-lasting. Okay? Three of Wands, nakabaliktad na Ten of Cups. Sabi dito, you need to surround yourself with your family. I-share mo sa kanila yung anticipation na yan, yung kaligayahan na yan. And gamitin mo laging angkla or ugat para lumaban ka dito ang iyong pamilya. Para makabili ng bahay, ma-provide yung needs nila, mapag-aral yung mga anak, mabayaran yung utang, makompleto na yung sinangla, parang ganun. No?
So, gamitin mo inspirasyon ng pamilya. And always surround yourself with the people that you love para magkaroon ka ng energy to fight and win this. Okay? Narinig ko rin dito parang bittersweet ito para sa'yo. Kung ano man tong darating na ito, alam mo na makapalayo ka na sa nakasanayan. Example, kung ikaw ay babiyahe sa ibang lugar, sa ibang bansa, para may iwanan mo yung pamilya mo somewhere, ganyan. Pero alam mo na kailangan mong gawin tong sakripisyo na to para sa kanila. Dahil ang ending, sila din naman yung magbe-benefit dito sa gagawin mo na ito. Kaya kung ano man tong sakripisyo mo this time, ang makakahita ng magandang outcome dito ay sila din. So, long-term kaligayahan ito. Kaya wag kang matatakot na habulin talaga itong wish or itong family goal para sa'yo. Darating na siya and be ready, embrace it with happiness and with sigasig this time. Congrats po ha. Claim mo to para sa'yo yan. It will be happening for you this time. In your divine messages, meron kang look at the bigger picture. Lawakan mo ang pananaw mo, lawakan mo yung isip mo para hindi ka nai-stress ng ganyan. Okay? Para hindi ka naliliit ng ganyan. Baka kasi maliit lang ang pananaw mo sa isang bagay na kapag nilakihan mo, mahigets mo na, ay, bakit ba ako nai-stress dito? Bakit ko ba iniisip tong gantong bagay? Kaya ko naman pala. So, lawakan ng isip para lumawak din ang idea mo at solusyon mo. You also have prosperity lies ahead. Yes, i-claim mo to, prosperity lies ahead for me and only for me. You can get this, it's yours. In your divine messages, meron kang the King of Cups. Sabi dito, kalmahan mo lang, relax ka lang, okay? Huwag kang papadala sa udyok ng iba, sa triggers ng iba. Learn to move past your bad energy in the past, okay? Learn to be happy and embrace this new beginning, no? Huwag mo hayaang maburyong ka sa mga negang bagay, i-enjoy mo lang. Put down your wall, communicate, talk, at para ma-appreciate mo itong bagong bagay na mangyayari. Just collaborate with other people. Huwag pangunahan ng pride, huwag gamitin ng emosyon. Nako, huwag yung bigla-bigla kang magagalit or maiinis o maiirita. Kailangan utak ang pairalin. Be logical, be mindful, and huwag dibdibin lahat ng bagay. Kailangan professional lang kayo diyan, no? Sabi nga, trabaho lang, wag personalan, 'di ba? Walang personalan. So, use your head para ito yung magawa mo at matapos mo. So, with the King of Cups, kailangan mong kalamayan ang iyong emosyon. Kailangan mong i-make sure na hindi ka gumagalaw ng dahil lang nagalit ka. Hindi ka nangako ng dahil lang masaya ka. Hindi ka umatras ng dahil lang naduwag ka. No? Your emotions should not hinder your growth. Okay? Kaya ngayon, kalmahan mo lang, huwag kang papadala sa emosyon mo. King of Cups. The Ten of Wands. Yes, pagod ka na eh. Marami ka ng pagkapagod. Sometimes, naiinis ka na or maiksi na yung pasensya mo. Pero kailangan kalamayin mo yung emosyon. Eyes on the prize tayo. Malapit ka nang matapos sa pinaghihirapan mo na yan, no? Malapit ka nang lumarga. Meron kang 10 here. Talaga namang ending of a tough cycle, ending of hardship, ending of this problema. Kaya dapat magalak ka. Kalma ka lang kasi it will be ending soon. Okay? Yung plano mo, mangyayari yan. Yung bagong simula, mangyayari yan. At patapos na yung isang bagay na akala mo ay walang katapusan. Pero dito may confirmation, it will end soon and you'll be okay pa rin. Okay? Kaya huwag ka masyadong mag-aligaga, huwag ka masyadong pangunahan. Things will go smoothly in your favor. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Tulip, Great Passion. Yes, gamitin mo yung passion mo, yung heart mo, ibaba mo yung wall na yan para mayakap mo fully yung mga dapat yakapin this time. You also have Horse, Short Journey. Wow, yes. May horse energy ka dito. Well, nasa year of the horse tayo, di ba? So, napaka-lucky mo. Things are advancing. Things are moving. Kung meron kang pagbiyahe ngayong linggong ito, maaring meron kang pupuntahan sa Maynila, meron kang aasikasuhin na dokumento. Kung kailangan puntahan na. Okay? Another message, you have happiness. Wow! Mapapasayo ang happiness this week, hindi lang para sa'yo, kundi para sa buong pamilya din. Nakabaliktad kasi iniisip mo na paano sila pag ginawa ko to, paano sila pag humakbang na ako. You know what? Your family will support you. Your family are happy for you. Kaya huwag ka na mag-isip ng nega dyan, ilaban mo yan. Happiness will surround your family this time.
You also have boots, increase your efforts if you want to achieve your goal. Oh, sabi dito, napakalinaw. Kailangan mo mag-effort ng sobra-sobra kung gusto mong masigurado yung tagumpay this time. Okay? Pero sabi ko nga, kalmahan mo lang, relax ka lang. Hanggat binibigay mo naman yung lakas mo, yung galing mo, okay ka. Okay? Ang outcome mo for March 16 to 22, the Page of Wands. Sabi dito, always stay curious. Always stay open for new things. Huwag mong atrasan, huwag mong katakutan. Lagi mong tingnan na, ay, parang may potential to. Ay, parang okay to. Ay, parang okay yan. Be spontaneous. Be receptive. Para kang sponge ngayon na sumisip-sip ng maraming tubig, di ba? So kung ano man itong mga pagkatuto, learnings, mga bagay na parang gusto mong subukan, gusto mong itry, go push. Gawin mo para makita mo kung ano ba yung para sa'yo at kung ano yung naghihintay for you. Page of Wands is a deliverer of good news. Ramdam ko po na talagang meron kang hihintayin na text, email, or chat from someone at talaga naman magkukumpirma ng mga bagong bagay sa'yo. Ang kailangan mo ngayon, maging adventurous ka, maging palaban. Subukan mo lang para makita mo na kung swak ba sa'yo to o hindi or kung ano pa yung mga dapat mong i-improve para talaga namang sa pool yung biyaya dito. Okay? So, huwag kang umatras sa mga bagay-bagay. Paghandaan mo lang at makikita mo na everything will be fine. Okay? Page of Wands. The Six of Wands. Yes, give it your all. Ipakita mo yung galing mo, ipakita mo yung husay mo because you're on the path of victory. Huwag kang matakot sumubok or sumugal or mag-try dahil lamang takot kang ma-judge ng mga tao sa paligid mo. The nega people will go away. The right people will support you along the way. So, sabi dito, huwag kang matakot or mapagod na lumaban, sumuong, mag-try kasi madali sa'yo magtagumpay ngayon eh. Kayang-kaya mong pagtagumpayan to eh. And chosen one ka this time. Sa'yo talaga nakatadhanang dumating ang bagay na ito. Kaya kunin mo yung chance, kunin mo yung pagkakataon, maging seryoso ka dito, ilaban mo hanggang dulo kasi kayang-kaya mo siyang ipanalo. Okay? Congrats po Capricorn. Ito po ang inyong March 16 to 22. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.